Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre and today is August 20, 2024 and here is my daily devotion. No? So we will now be talking about all sins must be punished. Lahat daw po ng mga kasalanan na ating ginagawa ay may karampatan na parusa. And makikita po natin ito sa 1 Peter chapter 1 verses 14 to 19 na nagsasabing, "As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. And if you call on him as Father, who judges impartially according to each one's deeds, conduct yourself with fear throughout the time of your exile, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot." Sa Tagalog, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pag-unawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang itinatangi ang Diyos. Pinapahalagan niya ang bawat isa ayon sa mga ginagawa nito. At dahil tinatawag niyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang ipanantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang pinatubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang batik at kapintasan. So sinasabi po rito na unang-una, God is holy. Banal po ang ating Panginoon. And as He is holy, we should also be holy. No? Kasi if in doing so, we give glory to Him, Kasi we are His creations. God is holy, therefore we should be, ito nga sabi, no? You shall be holy, for I am holy. Dapat, nararapat po na tayo'y nagko-conduct ng mga bagay na tinuturing na banal dahil ang siyang gumawa sa atin, ang ating Creator, ang ating God ay holy. And kaakibat po ng pagiging holy is hating sin. Ito po yung pagtakwil o pagtalikod sa mga maling gawain natin, no? Pangalawa, God hates our sinful passions. So meron talaga tayong mga instances na puro kasalanan yung nasa isip natin. Kumbaga, yung responses natin mula sa mga certain situations is sin. And God hates that, no? And as His faithful believers, dahil aware na tayo sa mga bagay na nararapat at hindi natin nararapat gawin, we should avoid our sinful passions, no? And lastly po sa teaching natin, God poured out His wrath on Christ. Yung galit po ng Panginoon sa ating disobedience, sa ating mga kasalanan, ang dumanas po nun ay si Kristo, ang kanyang natatanging anak. Jesus Christ, ang ating Panginoong Hesukristo, ang siyang nagbayad ng ating utang, no? Kasi sabi nga, for the wages of sin is death. Pero nandito pa rin tayo. Why? Kasi tinubos na tayo ng ating Panginoon using the blood of Jesus Christ. The blood of of someone, an entity without blemish or spot. Walang kahit anong bahid ng karumihan, no? Ganun kasi ka-pure si Kristo. Kaya that is more reason para maging mas valuable yung blood niya, yung sacrifice niya para sa atin, no? So, ano nga bang application natin sa ating mga natutunan na to? Unang-una, be holy and set apart. Ano ibig sabihin na to? Humiwalay ka sa mga worldly things, no? Kasi yung worldly things, punong-puno yan ng sin. Punong-puno yan ng temptation, ng distraction, ng different things that will set you astray, no? Yung mga bagay na makakapagpalayo sa'yo sa Panginoon. Napakaraming ganun sa ating world as of now. That's why we should be holy, maging magpakabanal tayo, and we should be set apart. Ihiwalay po natin yung sarili natin. Lalo na kung aware tayo na yung bagay na yun is maaaring cause sa atin ng kasalanan, no? Pangalawa, fear God and hate evil. It doesn't mean that you should cower and you should hide from God. No. It means that you should be
accountable for all of your actions dahil alam mo na si God, alam kung ano ang lahat ng ginagawa mo. Alam mo na yung Panginoon laging nandyan, nakamasid. Tinitignan ka sa bawat galaw na yung tinatahak, no? So we should fear Him in that sense na kung saan minamabuti natin yung sarili natin dahil alam natin na nandyan yung Panginoon. He is watching over us. He wants us to succeed. He wants us to be holy. He wants us to be faithful towards Him. And He wants us to hate evil. Dahil yung evil, yan po yung direct opposition ng Panginoon. And that is also the reason why most of the time lumalayo yung mga tao sa Panginoon, no? Dahil sa evil na yan. And lastly po, go back to the cross. Think back to the sacrifice Jesus Christ has made for us. Appreciate it. Know that you have been saved by grace through faith. Hindi dahil sa kahit anong sarili mong works, no? Niligtas ka dahil mahabag ang ating Panginoon at mahal niya tayo. So yun lamang po ang aking daily devotion para sa ngayong araw. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let's all give glory to God.